Grabe talaga yung pagsusumikap ni Kim, para sa pamilya niya. Biruin mo yung kapatid niyang na nasa Canada. Pinag-aral niya yon. Yes, very Pinag-aral niya, proud siya bilhan niya ng doon. bahay. Yan. At hindi mura, ibig sabihin hindi cheap ang pagpapaaral sa abroad dahil dahil napakalaki. Malaki pa talaga ang perang ginugugol diyan. At yung pagbili ng bahay, buti na lang hindi masyadong mahal ang bahay sa Canada, pero mahal pa rin kung ikukumpara ang halaga dito sa atin. At ang dami rin naipundar ni Kim at yung kapatid niya nga na isa pa ay for sure meron na rin siyang naibigay dito. Kumbaga, naisubi na ni Kim, naisecure na ni Kim yung buhay ng kanyang mga kapatid. Yes. Hindi ko lang alam kung meron din itong sila Cam, pero for sure meron din itong sila Cam. Kung hindi man magkakaroon sila Cam, yun ang nasa isip ni Kim eh. Kung hindi magkakaroon ng sarili niyang pamilya sila Cam, diba? Kung hindi magkakaroon ng sarili niyang pamilya sila Cam, kukup-kupi niya, sila ang magkasama kahit mag-asawa pa si Kim. Ibig sabihin, hindi naman siya natitira sa isang bahay. Kumbaga, magkakaroon sila Cam ng sarili niyang bahay, yung siya magmamanage ng negosyo ni Kim. Kasi siya naman pinagkakatiwalaan. Kaya lang, ang nangyari, paano niya nga, yung trust na wala na eh. Paano niya pagkakatiwalaan niya yung kapatid niya kung ngayon pa lang sumablay na to ng bonggang-bongga. Kaya nga, ito naisip ko lang ang problema talaga dun sa maraming pera, no? Maraming pera at doon sa medyo kukonti. Kasi ang problema ng maraming pera, pag-iintisan yung pera mo, pipilitin kang nakawan, pipilitin kang ibaba dahil ang dami-dami na iinggit, gagawin ka ng mga kung ano ng mga issue, na nakawan ka, kukulimbahin ang lahat ng mga pinaghirapan mo. Sa mahirap naman, ang problema mo, yung droga, di ba yung droga, yung pang-araw-araw na buhay mo, no? Araw-araw na buhay, kung paano sila kakain, yung iba nagnanakaw din para lang mabuhay, yung mga ganon. Yung mga nasa gitna, parang feeling ko minimal lang yung kanilang mga problema. Feeling ko lang, hindi ako masyadong sure. Well, sa akin, and then gusto ko sana at this point ay maging positive naman since Friday naman ngayon. Gusto kong sa tingin mo, nating dalawa, ano ang participation ni Paolo o role niya ngayon sa buhay ni Kim? Lalo na't nasa ganitong sitwasyon si Kim. Kasi ako, naniniwala ako na magaling makinig ng problema yung mga taong katulad ni Paolo. Hindi lang kasi pwedeng i-spill o sabihin ko ano yung nalalaman natin, pero napakalaki ng ambag ni Paolo kay Kim. Paano ba to? Paano ba natin sasabihin? Basta may mga sinasakripisyo si Paolo para lang samahan at palaging nandiyan siya sa tabi ni Kim sa mga panahon na ito. To the point na ang hirap namin. To the point na basta nagsasakripisyo si Paolo at hindi niya hinihiwalayan or hindi niya kinakalasan si Kim 24/7. Ibig sabihin hindi yung magsasama sila. Pwede namang minumunuto ang check-in, nag-uusap sila, okay ka ba sa ganito, ganyan. At alam mo, very clear yan doon sa question na ano yung parang pinakabonggang regalo na natanggap ni Kim from Paolo, na sinabi niya yun nga daw, yung hindi talent yung way ng pakikinig ni Paolo sa mga kung anong pinagdadaanan niya. The fact na may taong malapit sa puso mo na pinapakinggan ka lahat ng gusto mong sabihin. Kasi minsan, ang feeling mo pag ganyan, halimbawa, hindi kayo magjowa. Pag kinikwentuhan ka kasi minsan ng ibang tao tungkol sa problema niya, ako minsan parang ganun ba yan? Na-absorb ko tuloy yung problem niya. Eto, kailangan talaga mahal ka ng taong ito para talagang namnamin, pakinggan, intindihin lahat ng kinikwento. And I think gano'n ang ginagawa ni Paolo kay Kim. Kaya nagpasalamat si Kim na yun ang pinakabonggang gift na natatanggap niya. May bonus pa nga yan. Hindi lang pakikinig ang ginagawa ni Paolo base sa mga nababalitaan natin na basta physically palaging nandyan si Paolo kay Kim. At hindi, ang hirap na kasi magsalita ang physically hindi niya talaga pinapabayaan si Kim. Promise. As in, hindi lang talaga pwedeng sabihin. I'm sure alam niyo naman na yan. Correct. Kaya naman balanse. Kahit ang bigat ng problema, pag nakita na natin si Kim, iba na naman yung aura niya. Masaya naman because alam niyang merong taong laging sasalo para sa kanya. Kaya ako sinasabi na alam to ng Kim Paulandia, pinoprotektahan lang nila si Kim at saka si Paolo na hindi naman mapakialaman, mabas na naman at
ma-issue na naman. Kaya alam nila yung kung ano yung sinasabi ko na 24/7 at hindi lang pakikinig ang ginagawa ni Paolo, kundi talagang nakaagapay siya ng bonggang-bongga kay Kim. At naku, malapit niya na makuha. At meron din namang sinasakripisyong oras si Paolo para lang nandiyan siya sa tabi ni Kim. Ganon. At syempre, naibigay na rin naman kasi ni Kim, naipakita na rin kasi ni Kim na na-prove na rin kasi ni Kim kay Paolo na 100% ando doon yung puso ni Kim kay Paolo. Okay. So kumbaga parang na-invite na rin ni Paolo. Paano ba 'yon? Parang naniwala na rin si Paolo na oo nga, si Kim ang tamang babae para sa akin. Parang ganon. Basta akong alam kasi marami rin naman binigay si Kim, maraming sakripisyo, hindi lang emotion, kundi panahon, pag-aasikaso, yung mga ganyan. Ako ang sure ko lang, ito yung tinatawag na samahan na through thick and thin. Samahan na hindi lang sa ligaya, kundi sa kalungkutan. Nagsasama. Kasi maraming tandem, maraming partnership, masaya lang nagsama. Pero pag sa kalungkutan na or sa mga moment na ano yan, sa mga moment na bagsak ang isang tao, nawawala yung isa. And eto for sure, yung Kim Pao, nagsasama through thick and thin sa hirap. Huwag yung hirap kasi hindi ba sila mahirap. Sa sarap, sa ligaya, sa struggles, at higit sa lahat, ang pinaka-bonus pa, sinamahan sila ng Kim Pao Lanja. Yung talagang nandyan sa kanilang dalawa. Hindi ko talaga ma-imagine mali pala. Ngayon ko na-imagine na paano kaya si Kim kung wala si Paolo. Oo nga, ako din. Diba? Wala, kasi actor niya 24/7, si Paolo lang nakakausap ni Kim. Si Paolo yung nakakasama ni Kim. Si Paolo yung nasabi niya ng problema. Si Kim yung sasabi na, okay lang yan. Basta wag ka masyadong, mag-focus ka lang sa career mo. Kasi kung nagkataon na wala si Paolo, ang pagtutuunan ng pansin, ang pagtutuunan ng mga problema or pagsasabi ng problema ni Kim, yung mga kaibigan niya, hindi naman po pwedeng 24/7 machichika niya si Vice, machichika niya si Darren. Iba rin kasi ang thinking ni Darren, iba yung kanyang mindset kasi bagets pa nga ito. May sarili ring buhay. May sarili ring buhay. Mature naman ang pag-isip ni Darren. Si Bella Padilla naman ay meron din namang iba. Si Angelica ay ano rin siya sa kanyang pamilya, yung mga ganon. Si Paolo lang talaga ang dito talaga pumapasok yung relasyon. Yung relasyon. Talaga, totoo naman yun di ba? Kahit naman halimbawa sa simpleng pamilya, kung may problema ka, hindi mo naman pwedeng sabihin lahat yan sa kapatid mo, pero kaya mong sabihin yan sa jowa mo. At maiintindihan ka at susuportin yung nakikinig lang sa'yo na parang wala lang lumalabas na. Kasi kapag nagsasabi ka ng problema, naglalahad ka ng problema sa tao, gusto mo naman merong reaksyon. Kasi iba nakikinig lang Parang gano'n. Parang wala. Parang nagsasabi ka ng mga problema o nang hinanakit mo sa buhay na parang sa hangin lang. Ikaw may problema ka, nagsasabi ka sa akin. Doon kasi ganito, may pera ako wala akong pera. Tapos, pwede mo pautangin mo ako kahit mga 100 million lang. Alam ko meron ka namang 100 million, hindi ka na kinakailangan bigyan pa ng Kim Pao Lanja. O kahit hindi na kinakailangan ng Lala. Kasi mayaman ka naman. Ang ganitong klase ng pahayag mula kay Paolo Avellino ay siguradong nagbibigay kilig at inspirasyon sa maraming fans, lalo na sa mga matagal nang sumusubaybay sa kanilang tambalan at personal na samahan. Kung totoo nga na naniniwala si Paolo na si Kim ang babaeng para sa kanya, isa itong indikasyon ng mas malalim na respeto, paghanga at emosyon na hindi basta-basta nabubuo sa showbiz. Makikita rin sa mga nakaraang balita kung paano laging nakaalay si Paolo kay Kim, mula sa suporta sa gitna ng mga kontrobersya hanggang sa pagiging sandalan tuwing may pinagdadaanan. Kung pagsasamahin ang mga kilos, malasakit at dedikasyon ni Paolo, hindi na nakapagtataka kung bakit may mga haka-hakang mas lumalim na ang feelings niya para kay Kim. Ang ganitong maturity at sincerity ay bihira sa mundo ng entertainment, kaya mas lalo itong hinangaan ng publiko. Para naman kay Kim, ang pagkakaroon ng taong naniniwala sa kanya, nagtatanggol sa kanya, at hindi siya iniiwan kahit sa gitna ng problema ay malaking bagay. Sa mga pinagdaanan niya nitong mga nakaraang buwan, stress, kontrobersya, personal na pagsubok, nakita natin kung gaano kahalaga na may taong nagtatakda ng peace of mind at emotional support. Kung may dagdag pa,
Posibleng magbukas ito ng bagong yugto hindi lang sa buhay nila individually, kundi pati sa kanilang career, bilang love team o on-screen partners. Kapansin-pansin din na kung gaano kasuportado ang fans. Maraming umaasa na kung may namuong espesyal na relasyon, sana'y maging healthy, private, at totoo. Mas lalong napapakita dito na ang genuineness at kabaitan ni Kim ay hindi lang napapansin ng netizens, kundi pati ng mga taong malapit sa kanya. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit may naniniwala na siya talaga ang the one. Ang pahayag na ito mula kay Paulo Avellino ay hindi lamang basta romantic headline. Isa itong napakalaking deklarasyon ng respeto, paghanga, at pagtitiwalang bihirang marinig mula sa isang taong kilalang tahimik at pribado pagdating sa personal na buhay. Kapag ang isang tulad ni Paulo, na hindi basta-basta nagsasalita tungkol sa kanyang nararamdaman, ay nagsabing naniniwala siyang si Kim Chiu ang babaeng para sa kanya, ito ay nagiging mas mabigat, mas totoo, at mas makahulugan. Sa mga nakaraang buwan, malinaw na nakita ng publiko kung paano naging sandigan ni Paulo si Kim sa gitna ng sunod-sunod na pagsubok, mula sa personal na problema, stress, kontrobersya, at emosyonal na pagkapagod. Hindi lang ito simpleng pagiging mabuting kaibigan. Ito ay pagpapakita ng lalim ng koneksyon, malasakit, at pagnanais na protektahan siya. At ang ganitong klase ng pagkalinga ay hindi basta ibinibigay sa kung kani-kanino. Binibigay ito sa taong tunay na mahalaga. Maraming fans ang natutuwa dahil nakikita nila na sa dami ng hamon sa buhay ni Kim, may isang Paulo Avellino na tahimik, pero totoo, seryoso pero maalaga, at laging nasa likod niya kahit hindi niya hingin. Dahil dito, mas lalong lumalakas ang hinala ng mga taga-suporta na hindi lang simpleng admiration ang meron si Paulo, kundi genuine affection na matagal na sigurong umuusbong. Para kay Kim Chiu naman, itong klase ng pananaw mula kay Paulo ay siguradong nagbibigay ng comfort at saya. Sa dami ng pinagdaanan niya, ang pagkakaroon ng isang taong naniniwala sa halaga niya, sa kabutihan niya, at sa buong pagkatao niya ay isang malaking regalo. Isang uri ng pagmamahal na hindi magulo, hindi maingay pero matatag. Kung may idadagdag pa, ang ganitong statement ay maaring magbukas ng bagong yugto sa kanilang personal at professional relationship. Mas lalong hinahangaan ng fans ang chemistry nila dahil makikita na may genuine na care sa likod ng mga ngiti, tawa at on-cam moments. Hindi imposibleng ang kanilang kwento ay mauwi sa mas seryosong commitment kung patuloy silang nandiyan para sa isa't isa. Hindi dahil sa pressure ng fans, kundi dahil natural at malalim ang koneksyon nila. Ipinapakita rin ito na sa kabila ng showbiz world na puno ng intriga at ingay, posible pa rin ang tahimik pero tunay na pagmamahal. Sa balitang, Paulo Avellino naniniwala na si Kim Chiu ang babaeng para sa kanya. Masasabi kong ito ay isang nakakakilig at nakaka-inspire na pahayag, lalo na para sa mga taga-suporta ng kanilang tambalan at sa mga sumusubaybay sa kanilang personal na buhay. Ipinapakita nito ang lalim ng pagpapahalaga at dedikasyon ni Paulo kay Kim. Hindi lamang bilang kaibigan o kasamahan sa trabaho, kundi bilang isang taong tunay na naniniwala sa kanya at handang maging sandalan sa gitna ng mga pagsubok. Ang ganitong uri ng pagkalinga at tiwala ay bihira, lalo na sa mundo ng showbiz na puno ng ingay at kontrobersya. Bukod dito, napakita rin ito ng human side nila, na sa kabila ng pagiging sikat, may mga totoong emosyon, pangarap, at relasyon na pinapahalagahan nila ng pribado at tapat. Para sa mga fans, tiyak na ito ay nagbibigay ng kilig, pag-asa at mas malalim na appreciation sa kanilang samahan. Bukod sa sinabi na, may ilang punto pa na pwede nating idagdag sa balitang ito tungkol kay Paulo Avellino at Kim Chiu. 1. Impaktong emosyonal sa mga fans. Malamang, marami sa kanilang taga-suporta mas lalo pang kinikilig at humahanga sa kanila. Ang ganitong pahayag ay nagbibigay ng sense ng pag-asa at positivity sa mga fans na naniniwala sa tunay na koneksyon at pagmamahalan. 2. Pagpapakita ng maturity at respeto. Ang paniniwala ni Paulo na si Kim ang babaeng para sa kanya ay hindi lang basta romantikong pahayag. Ipinapakita rin nito na may respeto siya sa kanyang nararamdaman at sa personal na buhay ni Kim. Hindi ito pabigla-bigla o para sa publicity lamang. 3. Pwedeng magbukas ng bagong yugto sa kanilang relasyon. Kung totoong may special na connection silang dalawa, maaring magbunga ito ng mas seryosong commitment o mas malalim na samahan sa hinaharap na parehong personal at profesional. 4. Pagtitiyak ng stability sa gitna ng showbiz pressures. Ang balitang ito ay nagpapakita na sa kabila ng pagiging busy at puno ng stress sa industriya,
May isang tao na nagbibigay ng suporta, kalmado at tiwala kay Kim. Ito ay mahalaga sa kanyang emotional well-being. Inspirasyon sa ibang tao. Ang kanilang kwento ay pwede ring magsilbing halimbawa na sa kabila ng problema, intriga o pressures, may mga tunay at tapat na relasyon na maaring umusbong. Isang magandang mensahe sa lahat ng naniniwala sa love at loyalty.